Kanina nakita po natin ang liwanag ng kaunawaan ng ating mga ninunod tungkol sa kung ano ang iglesia, sa pinaka-esensya nito, sa pinaka-pagkakakilanlan nito, na ito ay may kaisahan, ito ay may kabanalan, ito ay pangkalahatan, at ito ay nakasalig sa turo o aral ng mga apostol. Ito ang tinaguriang timeless confession of its divine identity sa usapin ng pagkakilala or kung titignan ng iglesia sa punto de vista ng relasyon nito kay Kristo. Isang tagapagligtas, isang tagapamagitan, isang Panginoon, isang iglesia. Kaya nga, ang tanong, papaano ito nakikita, papaano ito nagmamanifest sa isang lokalidad? So, ito yung ating pag-aaralan. Practical criteria for its visible manifestation. Bago yan, nakita natin kanina ang relasyon ng mga iglesia sa bagong tipan. Meron silang cooperation, meron silang communication, at meron silang benevolent action or compassion sa isa't isa. Malinaw ang relasyon nila sa liwanag ng pangunguna ng mga apostol nung nabubuhay pa. Mula sa aral ng pananampalataya hanggang sa usapin ng buhay pananampalataya sa bawat iglesia. Tandaan natin na ang mga apostol ay revelation bearer. Ibig sabihin, kung gusto mong marinig ang salita ng Panginoon, imbitahin mo si Pablo na magsalita sa inyo. Or, basahin sa kalagitnaan ang mga sulat ng mga apostol. Dahil yun ang revelation. Yun ang revelation. So, dalawa. Written at yung kanilang preaching na opportunity sa isang iglesia. Ngayon, ay titingnan natin ang panuntunan o pamantayan ng mga iglesia sa pakikisama. Sinong pakikisamahan natin? Kaninong iglesia tayo magkakaroon ng makabuluhan at kapakipakinabang na pakikipagrelasyon? Kanino? Hindi sa lahat ng iglesia na nagsasabing sila iglesia, alam natin yun. Kaya ito ang practical na criteria, ang term dyan sa history, reform marks of the church. At yun ang pag-aaralan natin. Ang katuruan, ito ang nagpapakita ng katapatan ng iglesia sa kanilang panawagan at gawain. Tandaan natin, ang iglesia ay umiral sa layunin ng Diyos kay Kristo. May purpose, may design, may panawagan ang iglesia. Anong panawagan ng iglesia? Bakit may iglesia? Anong layunin ng pag-iral ng iglesia? Upang may mga katipunan o kalipunan ng mga babae at lalaki na magsasabing, we have another king and his name is Jesus. That's why we gather every Sunday. That's why we worship Jesus every Sunday. To proclaim or to declare that we have another king. His name is Jesus. Isa lang yan. May pangalawa, gumawa ng mga alagad, di ba? Yun ang mandate. To worship, to make disciple, to witness, o magpatotoo. So kung yung classical mark ay essential na likas ng iglesia na nakaugat sa katubusan kay Kristo, ang reformed marks naman ay katapatan ng iglesia sa kanilang panawagan at gawain. A practical criteria for its visible manifestation. Anong marka ito? Ito ang outward manifestation ng isang church. Church ba ang church natin? Church ba ang church mo? Sukatin mo rito. Church ba ang kinabibilangan mo? Hindi ko sinasabing Baptist or iba. Hindi. Ang
Ang tanong ko, church ba yan? Church ba yan ng Panginoong Hesus? Ito ang sasagot niya. Let's pray. Ama namin Diyos, pakain niyo kami at bigyan ng kakayahan na tanggihan ang tawag, hilig ng laman. Dahil alam namin ang paggana ng aming digestive system na lilikha ng pagkantok at tila pa panghihina sa alin na lumakas ka rin. Ganun po man, dahil sa kalagayan namin, bigyan nyo kami ng sapat na lakas para mapadaan namin ang pag-aaral na ito sa ilang minuto. Pakita namin ito ng malinaw dahil dito namin matitiyak kung ang church na nabibilangan namin ay sa iyo. Alang-alang sa kapurihan at kalwalatian ng Panginoong Kristo. So, classical and reform, together, they form a comprehensive ecclesiological framework that guides believers in recognizing and participating in the church that Christ founded. So ito ang guide. Dito tayo titimbangin. Sana huwag tayo masumbungang kulang. Huwag naman tayo masumbungang sobra. Saktuhin lang muna natin. Ha? Saktuhin lang muna natin. Tandaan nyo, ito ay historical. Kanina, yung classical marks of the church, oneness, one church, one with Christ or one in Christ. Tapos, holiness, set apart, kaya iba ang buhay ng mga Kristiyano na bahagi ng iglesia sa buhay ng hindi Kristiyano. Kaya ba magtalunan nyo? May-issue ba kayo ron? Hindi iba pa na namin, kulto ka. Ang pananamit, issue ng kultura yan. Hindi issue ng kabanalan yan. Hindi ko mo nakasando ko at nakapolo ka, mas banal ka kayo sa akin. Patay na yung mga pariseo, huwag yung buhayin mo lang. Legalist. Ingat. Oneness, holiness, Catholic. Kung sa Catholic? Ano pa? Apostol. Yan ang essential criteria ng church or character ng church na nakatungtong kay Kristo. Ang tanong, paano natin yan nakikita? Paano yan nagmamanifest sa isang lokal na iglesia? Ito ngayon, ang tulong ng reform. Kaya together, they form a comprehensive ecclesiological framework that guides believers in recognizing and participating in the church that Christ founded. Alam natin, upon this rock I will build my church. Si Peter ba yung rock? Pwede. Yung bang-confession niya ang rock? Pwede. Either way. Either way. Bagaman mas marami yung confession ni Peter. Yun ang rock, solid rock. Yun ang matibay na bato na hindi matitinan. Yung confession ni Peter tungkol kay Kristo na yung Antichrist, the mediator, the Son of the living God. Pag sumablay ka dyan, sablay ang kaligtasan mo. Sablay ang kaligtasan mo. At dito may apat may tatlong pamantayan. Una, ang mensahe ng Ebanghelyo, essential mark. Ang iglesia sa liwanag ng Ebanghelyo. Sa nakaliligtas
na pagtubos na kay Kristo. Kasi yun ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita tungkol kay Kristo, kung sino siya, at ang kanyang ginawa para sa kaligtasan. Tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang original niyan, pure preaching of the word. In-identify ko lang yung word na ang Panginoong Hesus. Kaya medyo improvement nito sa paglalaman natin. Ang mensahe ng Ebanghelyo, esensyal na marka. Ang nakaliligtas na katotohanan ng Ebanghelyo. 1 Timothy 3:15-16. Pangina, may kusap tayo na meron daw iba raw ang kaligtasan ng Old Testament sa New Testament. Yun ang problema kapag ang tingin mo sa banal na kasulatan, iba ang Old Testament sa New Testament. Tanong, paano nagkaiba? Oo, may pagkakaiba. Pero anong pagkakaiba? Pag hindi ka nagagaling sa progress of revelation, delikado ka. Magiging dalawa kaligtasan. Kung dalawa kaligtasan, dalawa tagapagligtas. Di ba? Eh dapat doon, hindi ka na nagtataka. Wala nang second thought. Reject. Reject. Dahil kung hindi, magkakaroon ng puwang sa isip mo ang confusion dahil pinapasok mong mali. 1 Timothy 3:15-16. Tingnan nyo nga po muna. 1 Timothy 3:15-16. Kaya sabi natin kanina, kapag may nagpakilalang Kristiyano, ang unang usaping ilatag sa huntahan ninyo, sino si Kristo? Ano si Kristo? In His person, at anong kanyang ginawa na pinangahawakan mo? Hindi kayo matatapos dyan. Hindi kayo makagraduate dyan. Dahil lahat ng kasulatan from Genesis to Revelation, speaking of Christ, may 66 books ka to expound. 1 Timothy chapter 3:15-16. Ano sabi? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos, dwelling. Dahil sa Ephesians, ang iglesia, kalipunan ng mga tao, ang tahanan ng Diyos Espiritu. Kahit sa Corinth, you are the temple of the Spirit. Hindi yung you, individual. Plural yun. As a church. Tahanan ng Diyos sa Espiritu, supply ng Ephesians, na siyang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos, tinubos ng Diyos, o ang pagkakakilanlan ay sa Diyos. Ano ba? Nagmula sa Diyos, hindi mo masasainyo. Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan o pagkamakadiyos. Siya na nahayag sa laman. Sino yun? He was manifest in the flesh. 1 John chapter 4, sino mang hindi naniniwala na si Jesus ay naging laman. Anong verdict? Antichrist. Kaya bago kayo magka-interest sa personal, individual Antichrist, sundan muna natin ang spirit of Antichrist, plural, concerning the teachings of Christ. May kinalaman yon
sa katuruan nila at paniniwala kay Kristo. Hindi ka nalalayo. Huwag ka na magdadalawang isip. Ang linaw doon. Ang linaw doon. Anong sabi? Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yan ang gospel in a nutshell. Incarnation, nahayag sa laman, revealed in the flesh. Hindi katulad ng awit pagkapastor, veiled in flesh, in human flesh. Hindi, nagpakita na ang Diyos. Yung Diyos na hindi nakikita, nakita kay Jesus. Colossians 1:15, Malone. Hindi itinago ng laman ang kanyang pagka-Diyos. Inihayag nga ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkatao. Kaya dito ang tao, sabog ang isip ng karaniwang tao, natural man, mind. Hindi naman ang gabi. Kasi nahayag nga ang Diyos sa laman eh. Anong tinago? Ingat kayo pagkapastor. Mga theologically flawed ang kinakanta niyo. Tingnan niyo mabuti yung lyrics. So, incarnation, crucifixion or death, resurrection, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, aksyon, ipinangaral. Sinampalatayanan sa sanglibutan, at least, the world then, kung ano yung sanglibutan noon, hindi bawat individual na tao noon, tinanggap sa itaas, ano yun? Ascension and heavenly session. Alam niyo, that He is reigning seated at the right hand of God. Yan ang komprehensibong Kristolohiya. Kaya, the manger is empty. The cross is empty. The grave is empty. But the throne is occupied. Yan ang Kristo. Hindi siya nanatiling bata. Hindi siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling nasa libingan o muling nabuhay. Hindi. Umakyat sa langit. At kung merong unang tema ng pangangaral ng mga apostol sa Aklat ng mga Gawa, mula chapter 2 hanggang kay Apostol Pablo, si Jesus na muling nabuhay at naghahari mula sa langit hanggang dito sa lupa. Yan ba ang Kristo pinapangaral natin? Yan ba ang Kristo pinapangaral sa mga pulpito ng iglesyang pinagbibilangan natin? O yung Kristo kumakatok, dugo-dugo na yung kamay, kasi hindi mo binubuksan. Nasa iyo yung lock. Ilan taon ka na? 62. Hindi ko ba naawa kay Jesus? Revelation 3:20. Yes. Hermeneutical flaw. Error. Kasi sa church yun, hindi individual. At walang sinabi yung puso doon. Ang sinabi yung pinto. Papalitan mo ng puso doon. Di ba? Pero ganun talaga eh. Di ba? Walang nagturo eh. Kanya-kanyang basa ng Bible. Kala mo kung sino magaling eh. Matututo tayo kapag tinuturuan tayo. You cannot escape that. Kaya yung self-study niya, tigilan niya. Baka mas maging marunong kayo sa pastor niya. Pupusta ako sa inyo, makikipagtalo kayo. Pagkaibigan ko yung pastor na, yari kayo. Sa yung chapter and verse, matututo ka on your own. Para saan yung pastor teacher? Kung kay Paul Wasser ka narinig, hindi. Mag-transfer ka.
be, you are in a good standing. Bakit nilipat pa? Idol ka nito. Hindi ko alam kung lag-lag na yan sa second commandment. Di ba? Saan sa Bible may natuto on his own or her own? Reading the scripture. Ephesians chapter 4, 11 and 12, may pastor teacher, which is the official teacher of the church. Hindi dahil infallible siya, but he is a gifted man with an office of ministry of the word. Hindi yung outside your church. Kaya, much better to have a plurality of elders, di ba? Na tinutulis naman dapat natin. Kung susunod tayo sa banal na sulat. Tandaan natin, ang iglesia ay dapat binubuo ng mga nagtitiwala ng lubusan at tuluyan kay Jesucristo. At sa kanyang ginawang pagliligtas tungo sa buhay na may pagpapasakop at pagsunod sa pamahalaan ni Kristo o sa gobyerno ni Kristo. In short, iniligtas ka hindi lamang upang mapunta ng langit, abay, antay mo pang mamatay ka riyan. Iniligtas ka upang mabuhay sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Yan ang kaligtasan. Hindi yung shortcut sa langit ka. Mamatay ka na para langit. Pero hindi ng normal course ng Christian life. Di ba? Ang normal course, ipamumuhay mo ang pagka-Panginoon ni Jesucristo sa bawat aspeto ng buhay mo dito sa mundo. Yan ang lordship, yan ang kingship. Hindi yung sisimba ka lang o makikisama sa pag-aaral ng salita. Okay ka na. Hindi. Ang sabi, teaching them to observe all things I have commanded you. A life of discipleship, ang buhay ng mga iniligtas. Kapag niligtas ka, matik yun, disciple ka na. At magsisimula ka ng mabuhay sa ilalim ng gobyerno ni Kristo. At saan nare-realize unang-una ang gobyerno ni Kristo? Sa kanyang iglesia. Sa kanyang iglesia. Sa pamamagitan ng pangaral at pagtuturo sa likod ng pulpito. Yun ang paraan. Hindi sa personal devotional hobby mo. Paano ka nakatiyak na yan ang pananaw dyan? Who you? Who you? Paano may apply yan? Kaya nga may preaching of the word. Kaya tama mga ninuno natin. Pure preaching of the word. May exposition doon, may application or exhortation. Ganun lang kasimple, huwag yung masyadong gawing komplikado ang sermon. Na point 1, point 2 illustration. Seminary yun eh. Ito lang yan. Observing, reading of the text, explaining the text, applying the text. Siyempre, in context and our context. Dahil iniligtas tayo upang pamahalaan. Dumating ang hari, tandaan nyo, the gospel is the gospel of the kingdom. The gospel is the gospel of the kingdom. Anong pinangaral ni Juan? The kingdom of God is at hand. Repent. Anong pinangaral ng Panginoong Yesus? The kingdom of God is here. The kingdom of God is among you. Anong pinangaral ng mga apostol? God, itinalaga ng Diyos si Jesus na Kristo at Panginoon. Panginoon, tagapagligtas. So ginawa na, idineklara na ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akit sa langit na si Jesus ang Kristong Panginoon. Kaya inuutusan niya ang lahat ng tao sa lahat ng dako na ano? Magbago. Magsisi. Tumalikod sa kasalanan, yun ang repentance. At pagsimulang mabuhay sa katwiran, yun ang faith.
Hindi yung mapunta ng langit. Wala akong nabasang pag naligtas ka, mapupunta ka ng langit. May chapter and verse ka ba ron? Oh, yun ang isa sa kaaliwan. Pero hindi langit ang ating tahanan. Ang eternal state ay no heaven and no earth. Ngayon, kung maniniwala kayo magugulo ang mundo, talagang gugusto niyo sa langit. Pero tandaan nyo, mga nasa langit ngayon ay disembodied spirit waiting for the resurrection of the body. At the resurrection of the body will happen at the second coming. Hindi tayo akay sa langit. Ang sabi ng Revelation, yung Jerusalem ang bumaba, representing the people of God. Saan sila bumaba? So mula sa langit, bumaba sila rito. Hindi tayo akit doon. Tapos, and we live happily ever after together with the Lord. Ay, wala kang katawan doon. Espiritu lang yun. Ayan na, kulang yung theology mo. Aral ka pa. Tinamad yung nagturo sa'yo. Sino ba yan? Tinamad ka. Aral ka. So dumating ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa persona ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. Layunin ng pagtubos ay upang maibalik ang sanglibutan sa original na disenyo at intensyon ng Diyos. Bumabalik ito sa creation. Kaya yung Matthew chapter 28, 18 to 20 ay no creation mandate. Dahil yung original creation disrupted by sin. Ano itsura ng buhay ng tao without sin under God? Enjoying God. Delighting in God. Yun ang intention. Kaya yun ang binabalik pagdating ng no creation. Teaching them to obey. Teaching them to observe all things. Dahil yun ang disenyo ng buhay ng tao sa ilalim ng pamamahala, kalooban ng Diyos. Dahil dito, masusundan natin ang unang buod ng pagsaksi ng mga apostol sa pangangaral. Pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya tungo kay Kristo. Mga Gawa, chapter 20, verse 21. Yun ang nagkakaisang mensahe ng mga apostol. Tawagin ang tao na pagsisihan ng kanilang mga kasalanan sa Diyos at manampalataya sa Panginoong Kristo. Ano? Ganito ba natin inuunawa ang mensahe ng Ebanghelyo? Ganito ba ang mensahe natin ng Ebanghelyo? Kailangan mag-aisa muna tayo rito. Kailangan magkasundo muna tayo rito para ma-i-extend natin ang fellowship among our churches. Kailangan pareho tayo ng basis of salvation. Kailangan pareho tayo ng understanding of salvation. Kaya, hindi maaari na magkaroon tayo ng pagkakaiba rito. Non-negotiable to, mga kapatid. Non-negotiable to. 2 Timothy chapter 3, another text. 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. Bagaman ang context or ang immediate application ng the man of God ay si Timothy, na ine-exhort ni Paul, pero ang application nito, ang intention ay kay Timothy, tinuturuan, ine-exhort ni Paul, at ang application sa atin ay sa mga tao ng Diyos. Man of God, particular, Timothy. Tao ng Diyos, in general. Pansinin nyo. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Anong kasulatan na binabanggit dito? Mostly Old Testament scriptures. Bakit? Hindi pa kumpleto ang New Testament scriptures nung panahon na isinusulat ito ni Pablo kay Timoteo. Kaya kung may unang referensya yung all scriptures ay sa Old Testament. Okay ba kayo? Anong turo daw ng scripture na yun? Na ang kaligtasan ay ano? Nagtuturo na ang kaligtasan ay kanino? Pagsunod sa kautusan. Paano naligtas ang Old Testament saints? By grace, through faith in Christ. Ha? By grace, through faith in Christ. Kung paano yan, mas articulate sa New Testament. Dahil bahagi yun, dahil nasa ipo or ano ba yung term ng ipo? Nasa era ng fulfillment. Compare sa Old Testament na promissory or pinangako. Or mga anyo, form, shadows. Whereas sa New Testament ay substance. Yun ang pagkakaiba niya. So may progress. May progress. Promise, fulfillment. Pag-asa, realidad. So paano naliligtas? By grace, through faith in Christ. Eh wala pa naman si Jesus dun sa Old Testament. Sure ka? Sure ka ba? Na wala pa si Jesus doon. Oh, yung pangalang Jesus, wala. Sa bagong tipan yun. Ibinigay na pangalan ng anghel. Itatawag mo sa kanya ay Jesus. Okay yun. Pero yung second person of the Trinity, nado na yun. Sino ba yung nakipagbuno kay Jacob? Sino yung nakipag-usap kay Abraham? Sino yung nakipag-usap kay Adam? Sino yung bato na pinukpok ni Moses? Pagdating kay Paul, si Kristo. Sabi niya. Ang kaligtasan, isa lang. Salvation by grace through faith in Christ. In Christ, as promised in the Old Testament, na manakanak ka, nagpapahayag. Tandaan nyo, siya yung God manifest. God manifest. Sabi ng mga teologo, siya yung angel of the Lord. Kasi tumatanggap ng pagsamba. Samantalang yung angel na pumatagpo kay John, ay tinigil si John. Huwag mo kong sambahin, kapwa lang tayo linggo. Iba yung angel of the Lord. May distinction na. Sino yun? Walang nagpakitang Diyos maliban kay Jesus. Sabi nyo ha? Papasa nyo sa January, bigyan mo na sa buwan. Assignment pa sila. Yung mga listahan nila. May contact number mo. Okay. Makaka-receive kayo. How sure assignment? Salvation by grace through faith in Christ. May lesson ako nun. Kaya lang, hindi ko bibigay sa inyo kung hindi ko ma-preach sa muna sa Christ community. Kailangan sila ang prioridad. At sa Sunday school, hindi preaching pala. So, para may tanungan, baka kasi may mga ibang paranoid na doon. Marasama ko nun, ma-address na namin. Anong sabi rito? Anong sabi? Mula sa pagkabata, 3:15, ang mga banal na kasulatan ay makakapadulong sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Paano nangyari yun? Okay. Pero as far as 2 Timothy 3:15 is concerned, I will argue na salvation is by grace through faith in Christ.
whether it's from the Old Testament or from the New. Kaya nga sabi, Spurgeon, beware of studying doctrine, precepts, or experience apart from the Lord Jesus Christ, who is the soul of all. Doctrine without Christ will be nothing better than the empty tomb. Doctrine with Christ is glorious high throne with the King sitting on it. Yun mo. Nag-aaral tayo sa paanan ni Jesus na nakaupo sa trono. Yan ang kasulatan. Walang ibang posture dyan. Walang ibang posture. So, pure preaching of the word. Ganyan ba ang pangangaral sa mga simbahan natin? Pwede ba mangaral ng topical? Oo! Ako nangangaral naman ng topical at hindi ako nagsisisi after one. Si Lloyd Jones lang, hindi naman ako miyembro niya. Tsaka hindi ko siya pastor. At hindi siya authority over Kusino. So, pure preaching of the word. And what or who is the word? Again, Christ is the creator word. Siya yung in the beginning, God, and the word was with God, and the word was God. Walang bagay na nalikha kung hindi sa pamagitan niya. So, siya ang Lord of Creation, Colossians 1:15 to 18. At siya rin ang Lord of Redemption, Colossians 1:19 or following. He is the Lord of Lords, the King of Kings. Yan ang priest. Nakaupo sa trono. Kaya, kamusta ang Kristo niyo? Kamusta ang Kristo mo? Siya ang walang hanggang salita ng Diyos. Siya rin ang nagkatawang tao na salita ng Diyos. John 1:14, Philippians 2:5-11. Siya ang nagpapakilala sa nasusulat na salita ng Diyos. Ito mabigat. Ito ang part ng church sa mystery of godliness or mystery of holiness. Di ba? Manifested in the flesh, seen by angel, tapos ano ba isa? Tapos pang-apat, preach, ipinangaral sa mga bansa. Yun ang lugar mo bilang bahagi ng iglesia. Preaching. Kasi kung siya ang walang hanggang salita, siya ang nagkatawang tao na salita, siya ang nagpapakilala sa nasusulat na salita, ito ang pang-apat. Siya ang pangangaral ng salita. Kung tama, kung puro ang pangangaral, nangangaral si Kristo. Kung puro ang pangangaral, si Kristo ang nalilinig nila. Ibang bakit ito, mga kapatid. Mabigat ito. Kung tama ang pangangaral, si Kristo ang nagsasalita sa kanila. O malaking ulo, mga teacher. Hindi ba kayo sumisikat ulo mo na kayo? Nakapangingilawad yun. Kung tatayo ka rito, hindi ka handa. Kaya mag-preach. Ephesians 2:17. Ephesians 2:17. Ephesians 2:17. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na nalalayo. At ang kapayapaan
sa malalapit. Sino raw napunta ron sa Ephesian Church? Sinong subject dyan? Sino? Gising. Kape. Sinong dumating doon? Sinong nangaral doon? Sinong narinig nila ron? Ang Panginoong Hesus. Yan ang hiwaga ng matino, maayos, maingat na pangangaral ng salita. Hindi naman nakarating si Jesus dito sa Ephesian Church. 30, 40 years ago. Si Paul na nakarating dito. Pero nang sabi ni Paul, he came to you and preached. Ang equivalent nun, simply put, sa pure preaching of the word, ang Panginoong Hesus ang naririnig. Nino mga tupay, nino kambing. Because my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kaya personal ang dating sa iyo ng salita ng Panginoon. Hindi dahil may personal yung pastor at tinitira ka, tigilan mo na yan. Hindi ka lalago sa kagaganyan. Ano gusto mo? Yung katabi mo binibira, hindi ikaw. O yung nasa unahan mo, tinatamaan, ikaw, ilag ka na ilag. Umalis ka na riyan. Wala palang silbing pangangaral sa iyo. Di ba? Anong pakinabang mo sa salita? O hindi ka tinatamaan? Kaya tigilan na natin yung tinitira ko. Salamat ka, may pakiramdam ako. Anong gusto mo pagka nangangaral? Si Alan yun, hindi si Ola na. Si Alan yun, mabuti na praise the Lord. Hindi si Ola. Kawawa ka, di ba? Hindi ka ma-feed, hindi ka napaglilingkuran. One way or another. At kung ganyan ka, repent. And be baptized. Sorry. Elitist. Repent and reform. Hindi ganyan ang tamang pakikinig. Dahil kung hindi mo nakikita ang sarili mo, delikado ka. Hindi pala nagiging salamin ang salita ng Panginoon sa iyo. James chapter 1. Delikado ka. So, yun ang una. Kaya sa pakikinig, anong sabi ng Romans 10:17? Pure preaching of the word through which the Holy Spirit gathered and sustains the church. Kaya nga, sentro ang preaching of the word sa gathered assembly. Yun ang pinakamalaking panahon, hindi yung kantahan. Sa ibang kasing church, isang oras yung kantahan, di pag upo, pagod na yun. Tapos mag-preach, makakabaan pa sa sermon. Yun ang dilema. Kaya, hanggat maaari, mas malaki ang bahagi ng pangangaral kaysa sa pag-aawit. Lalago ka ba sa pag-aawit na kahit paghapon kung magkakanta? Hindi ka magiging banal dyan. Ang sabi ng John 17, sanctify them with your truth. Your word is truth. So, hindi ka gagawa para maging banal. Kakanta ka para maging banal. Hindi. Ang salita ng Diyos ang gumagawa para si kababanal. Kaya mahalaga ang pangangaral. Higit sa anumang bahagi ng pagtitipon ng iglesia. Dahil sa pangangaral, mas nagiging aktibo ang demonyo. Mapapalampas niya kayo kung tatalon-talon lang kayo dyan, o makaway-kaway. Mapapalampas lang kayo ng demonyo. Di ba? Okay lang yan.
Pero pagka mga ngaral na, mga bata, lambitin mo talukap ng mata nito para. O kaya, istorbohin ito para kunin yung cellphone mo. O kaya, disturbing. Bakit ayaw niyang matutupad? Ayaw niyang gumana yung pananampalataya na ibinibigay sa pamagitan ng pakikinig sa ikiniligtas niya. Romans 10:7. At ano sabi? By hearing and hearing. Sobrang talino, sobrang galing mo naman kung by hearing lang. Walang and by hearing. And then glory to you, di ba? Pero by hearing and hearing, patuloy, matyagang pakikinig. Kailangan masanay ka sa pakikinig. Hanggang sa punto ng nagagalit ka pag nai-interrupt. Naiinis ka pag may tatayo-tayo. Kung kailan nakikinig, tatayo-tayo. O kaya bubulong-bulong. Sabi mo, get thee behind me, Satan. Ngayon, huwag mo sabi sa asawa niya, asampanin. Sabi mo na, Han, mamaya na. Pero kay banda, pwede mo sabi, lumayo ka sa tanas. Huwag isawa mo. Ano sabi? Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ano yung salita ni Kristo? All the scripture in general. Because He is the subject of the written word. Kaya whether you are in the Old Testament or in the New, kailangan ang naririnig nila ay si Kristo at ang nakikilala nila ay si Kristo. Maliban dyan, anong tribo ka ba? Bubuo ka ng tribe. Malalagyan ka sa tribalism. Yun ang problema kapag hindi Christ-centered ang preaching. Hindi si Kristo ang nahahayag at na bibigyan ng spotlight. May pangalan ito. May pangalan. Dahil ang mga kasulatan ay nagtuturo at naglalapit sa atin kay Kristo. Pag hindi ganyan, may problema ang pangarap o ang pagtuturo. At yan ang disiplina natin. Yan ang disiplina natin. Kung tapat ang pangangaral ng salita, katambal nito ang maingat na pamumuhay ayon sa mga salita. Di ba sinabi sa atin ng devotion niya kanina, di ba? Hindi sapat yung doctrine. May character na huhulmahin sa liwanag ng pag-ugali o sa liwanag ng hulmahan kay Kristo. Sa liwanag ng hulmahan kay Kristo. Kaya hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta. Pure, kaya ang term nila, pure preaching of the word. Pag puro yan, makikilala mo si Jesus. Ngayon, kung nakikilala mo yung preacher, it's either ikaw ang may problema, bakit yun na nakikita mo? Or yung preacher, pinakikilala niya sarili niya. Or he preached himself. At may ganyan. May ganyan. Tanong. Tanong mo na. Hanggang mainit. Tanong. Tapos na ba? Hindi pa. Dito sa pure preaching of the word, any question or concern, bahala si Pastor Gilbert. Ang sagot ko, itong aking paper. Yung first mark, pure preaching of the word, which is Christ. The preaching of Christ. And salvation in Him. Ang term ng Hebrews, and things that accompany salvation.
Because we had a so great a salvation. Hindi ka makagraduate. Hindi ka makagraduate. Lahat ng doktrina, lahat ng theology may kinalaman sa kaligtasan. Yung eschatology, may kinalaman ba sa kaligtasan yun? Oo. Yung ecclesiology, may kinalaman ba sa kaligtasan yun? Oo. Walang bahagi ng church na hindi say. Walang kambing doon. Ito pa. Ang doktrina ng kasulatan, may kinalaman ba sa kaligtasan? Oo. Ang doktrina ng banal na espiritu, oh, he's the seal, Ephesians 1, 13, 14. Ang doktrina ng kasalanan, may kinalaman ba sa kaligtasan? Eh, lalong, oo. Diba? Doctrines of man, oo. Doctrines of Christ, abay, oo. Anong doktrina, theologically, ang hindi kaugnay ng kaligtasan? Ang doctrines of hell, oo. Ang langit, may kinalaman ba sa kaligtasan? Oo. Yun ang ibig sabihin. May relasyon or coherent, may kaugnayan ang mga doktrina sa isa't isa. Hindi yan hiwa-hiwalay. Magkakaiba yan, yes, binibigyan natin ng distinction, pero it complements one another as a whole. Kasi hindi natin kaya tingnan kabuuan eh. Kakapraso ito eh. Kaya iniisa-isa natin. Dinidefine natin ng maayos. Pero may relasyon yung sa isa't isa. Or else, compartmentalize siya. Nakakahod. Sino nagturo sa'yo nakakahod? May kandadawaya ka mo. Hanapin mo yung susi, gusto mo na. Gusto nakakahod, di ba? Pangalawa, yan ang essential mark, hindi ka church kung walang pure preaching of the word. Di ba? Ang gaan yan. May nangangaral doon, pure preaching of the word or faithful exposition of the word. Kaya kong sundan ka bilang iglesia kung ganyan ang pangangaral sa inyo. Seryoso. Walang perpekto. Kahit mga reform, walang perpekto. Siguro sa kanila pamantayan, pero hindi ako naniniwala sa perfectong preaching. Hindi ako naniniwala sa perfectong preaching. At walang standards of preaching. Dahil at the end of the day, it is the Holy Spirit who enlightens. So, ganyan ba kalinaw sa iyo ang salita ng Panginoon? Naalala nyo, one example before we, bago tumawid sa pangalawang mark, which is the maintaining mark, yung sacraments. Naalala nyo, 1 Corinthians 14, paano malalaman na ang Diyos ay nasa gitna at kasama ng mga tao ng Diyos? Ang context, exercising spiritual gifts. Di ba? 1 Corinthians 14. Kaya sabi ni Paul, kapag kami nagsalita ng ibang lengguwahe at hindi tin-translate, hindi in-interpret, misleading yun. Translate. Yun ang interpretation. Translate. Tumahimik siya. At dapat tatlo, one at a time. Isa magsasalita, isa magpapaliwanag. Then, isa magsasalita ng ibang wika, other language. Sa context natin, Filipino, other dialect. Hindi ko maintindihan ang pure Ilocano. Kailangan may mag-translate para makinakaroon. So, one at a time, hanggang tatlo. At walang babae magsasalita. Doon lang bagsak na yung maraming kapatiran natin Pentecostal. They were in error there in terms of practice. Yung sinasabi mga impyerno sila, huwag mo lang. Pero mali yun sa liwanag ng 1 Corinthians 14. Tapos ang sabi niya, mas mabuti pang magsalita ako ng salitang naintindihan, di ba? Kaysa sa ibang wika na hindi mapapakinabangan. Dahil kung may dumating na ibang tao, bisita, at magsalita kayo ng
at makarinig ng iba't ibang wika sa inyo, hindi ba mapaparatangan kayong mga siraon? You matter. Pero kung maririnig niya ay naiintindihan niya, masasabi niya, nandiyan nga sa kalagitnaan niyo ang Diyos. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Tandaan niyo, sa context ng exercising spiritual gift, ordering or ano yan? 14. Yeah, 1 Corinthians 14. Regulating the exercise of gifts. Hindi lahat magsasalita. Kaya bagsak na ang marami dyan. At walang babae magsasalita. Dahil ang bilin niya sa 1 Corinthians 14, let your women keep silent. Kung may tanong siya, magtanong siya sa asawa niya sa bahay. Ano, practice niyo yan? Mga lalaki, maganda kayo. Dahil kung susundin natin to as an example, maraming babagsak. Bakit? Maraming lalaki, tamad mag-aral. Mas nasisipagan ng mga babae. May isang aral, may isang paliwanag, etc. So yun, one at a time, di ba? Dadapat kung walang pagpapaliwanag, tumahimik siya. Then, 23. Kung ang buong iglesia ay magkatipon sa isang dako, lokal ha, at lahat ng nagsasalita ng mga wika, at magsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga sumasampalataya, hindi ba nila sasabihin kayo yung mga ulul, man, bali, mga siraulo ito. Anong church to? Church ng mga siraulo. Sakit na reputasyon, di ba? 24. Dadapat kung ang lahat ay nagsipangaral mula sa salita, yun ang prophecy, proclaiming the word. At may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong mahikayat o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. Ang mga lihim ng kanyang puso ay mahayag. Bakit? Dumarating sa pag-unawa niya yung naririnig niya. Lumalampas sa conscience. Understanding conscience. Beyond conscience, yun ang works of conversion. Mababago yan. Pagka conscience lang, hindi magtatagal yung pagbabago. Pero kapag ka work of the Spirit, dire-diretso yung pagbabago. Yun ang pagbibigay ng pagkakaiba. Kung nakonsensya ka lang, mababaw yun. Yun ang sabi ni Arthur Pink. Fall short of conversion. Kasi pwedeng umibo ang budi upon the hearing of the word. Pero hindi umipihit sa pagbabago. Magkaiba yun. That's the work of the Spirit, yung conversion. Turning from sin. Parang gano'n. O yun ang sabi, at ang mga lihim ng kanyang puso ay mahayag, at sa gayoy, magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos, at sasabihin, ano? Narito nga sa gitna ninyo ang Diyos. Saan nakatungtong yun? Naintindihan niya yung sinasabi rin. Naintindihan niya yung proclamation of the word of God. Prophecy, simply put, ay declaring the word of God or declaring what the Lord says. Okay, magme-medyo ng prophecy, mula mo kayo, mula kayo. 10 taon mula kayo. Hindi yun ang prophecy doon. Hindi. Word from the Lord na kailangan ng church. Bakit? Hindi pa kumpleto ang revelation ng New Testament. Kaya may mga prophets sa New Testament. Apostles, prophets, evangelists. Di ba? So may prophets localized.
At yun. Okay. Binibigyan ng Diyos ng kanyang salita na kailangan ng isang local church, particular sa Corinth. Yun ang prophetic ministry sa panahon ng bagong lupa. Hindi yung prophets tulad ni Isaiah o ni Jeremiah, kung sino-sino. May pagkakaiba. Localized. Kaya kung hindi maintindihan ang sermon natin, it's either, una, paano ba tayo nangangaral? Bago ko tanungin yung nakikinig, yung munang mangangaral, ano ba pinagsasabi mo na yan? Ba't di ka maintindihan? Pinaikot-ikot mo, no? Diba? May mga ganyan, bulaklak, dito lang pala pupunta. Kung saan pa rin punta, doon lang pala. Pwede naman dumirekta. Diba? Kumaba na yung sir, napagod ka pa. Yun ang pala yung sabihin. May mga gano'n eh. Hindi ko lang kung nagpapa-impress ba siya. Or nagpapasiklab, alam niyo. Or nagpapakilala marami siyang alam. Quote dito, quote doon. Pwede yun sa GMA. Kaya marami ka readings. Pero sa church, bawasan mo na yan. Yung tulad mo lang ang nalulugod. Ikalawa, napamantayan, dalawang sakramento, nagpapanatiling marka. Larawan ng Ebanghelyo, ang sakramento ay salitang tumutukoy sa dalawang utos ni Jesucristo na naglalarawan ng kanyang pagliligtas. It is a visible signs of God's grace. Mula sa liwanag ng Ebanghelyo. Kaya ang term dyan ay sacrament. A picture of the gospel. A picture of the gospel. Of the saving work of Christ. Ano yan? Yung Romans 6, 1-6. Romans 6, 1-6. So mula sa Matthew chapter 28, disciple all nation, baptize all nation, teach all nation. Yun ang tatlong matitingkad na action verb doon. Bagaman sinasabi ng mga teologo ay isa lang ang main verb, making disciple. O disciple all nation. Yun doon ang main verb. Romans chapter 6. Pansinin nyo ha. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag namang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano ba tayo mabubuhay pa riyan? Pansinin nyo kung saan niya binabalik ang isapin ng sanctification. Ang newness of life. Saan niya binabalik? 3. O hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. So saan ni-remind ni Pablo? Remember your baptism. Nakawangis ka ni Kristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang muling pagkabuhay. May bago ka ng buhay. So
So hindi ka na dapat nananatili sa pagsuwal. So binabalikan niya yung first confession of their faith in Christ as a disciple. Identifying himself to Christ. His death, burial, and resurrection. So, kaya, nagbabautismo tayo. Nagbabautismo tayo. Colossians 2, 11 and 12. Colossians 2, 11 and 12. Colossians 2, 11 and 12. Na sa Kanya ay tinuri rin naman tayo ng pagtutulong hindi gawa ng kamay sa pagkahubad sa katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Na kayo namay muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga banal. Ang banal na hapunan, 1 Corinthians 11:23. Alam natin yun, di ba? May nag-Lord Supper ko kayo dito. Sino nag-Lord Supper? 1 Corinthians 11:23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumapot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saraw ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Ano naman yan? Ito ang nakikitang tanda ng biyaya ng Diyos na itinaguyod ni Kristo na kumukumpirma o nagtitiyak sa pagliligtas na nasa Ebanghelyo. Kaya gospel ordinance ang tawag dyan. Maraming ordinance, simply put, maraming command. Pero ito ay tinaguriang gospel ordinance na dapat ginagawa ng mga Kristiyano, yung baptism, one for a lifetime. Yung Lord's Supper, depende na. Weekly ba kayo? Good for you. Monthly ba kayo? Okay. Quarterly? Ang kupad nyo naman. Once a year? Ano nangyari pag alaala nyo? Ako? Yung wala, Kristiyano ka ba? O Christian church ka ba? Yan ang punto, di ba? Kasi gospel ordinance to. Command ito, do this in remembrance of me. At hindi nagkakamali or hindi tayo, wala na tayo karapatan magkamali. Bakit? 2,000 years ang history. Basa ka. Nasa likod mo, basa, ang dami rin. Ano nila ginagawa, anong sense, etc., etc. At yung Lord's Supper, beyond remembrance. Bakit? Chapter 11, 1 Corinthians 11, 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami sa inyo ang may hina, masasakitin, at hindi ka kaunting pinatay na. So, kaya lampas ito sa simpleng pag-alaala. Dahil ito ay spiritual exercise.
may epekto ito sa umiinom, kumakain at umiinom. Pag hindi mo yung ginawa ng mula sa o sa pamamagitan ng pananampalataya sa sinasabi ng salita, may epekto ito. Mahina masakitin, mamatay ka. Physical yon, to be consistent. May physical effect ang unworthy observance of the Lord's Supper. Ilan ba mahihina sa inyo? Ilan ba mansakitin sa inyo? Ilan na ba pinatay ng Panginoon sa inyo? Mahina, masakitin, mamamatay. Hindi ko alam kung paano niya ikutan niya in relation to the observance of the Lord's Supper. Kaya nga yung una, siyasatin ninyo sa pagka kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarili. So, ganyan ba natin tinitingnan ng Lord's Supper? Or simpleng kain lang ngayon, naalala lang namin ang Panginoon. Delikado ka rin. May effect. Kasi kung walang nangyayari, it's either sablay ang pag-observe ng buong church o hindi nila naiintindihan. O hindi sila umuunlad sa pag-appreciate. Mamili na kayo para makaiwas ako sa paghatol. Pero yun, kasi dapat ito yung nagpapasigla, nagpapatibay, nagpapalakas. Kaya ang tanong, anong epekto ng Lord's Supper sa iyo? Wala na, nakakain na kami ng tinapay na wala naman ito. Wala na. Wait ka lang. Wait ka lang. Sasalubogin ka ng Panginoon. Kaya balikan nyo ang observance natin ng Lord's Supper. Nagpapanatiling marga ng buhay mula sa kaligtasan na kay Kristo. Sa liwanag nito, ay hinihingi natin sa magiging bahagi ng Iglesia ang nakikitang ebidensya ng pananampalataya, observable manifestation of saving graces. Simply put, pagbabago. Ang pagsunod sa mga tagubilin ng Panginoon sa Iglesia ay inaasahang pinapanatili at pinagpapatuloy ng may pag-iingat at katapatan. Baptism, nagtuturo at nagpapakilala ang tinubos at kabahagi ni Kristo sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Yan ang confessing Christ before men. Sa baptism, nagpipreach ka through your act na I am now ready to follow Christ. I have decided to follow Jesus. At sa first century, kamatayan ang dulo nun. Ang pinakamalambot, persecution o kulong. Ngayon, ang baptism, 2:5. Wala masyadong daring. Pero sa New Testament, yun ang unang hakbang ng pagsunod bilang alagad ni Kristo. Sa banal na hapunan, itinuturo at nagpapaalala upang manatili sa probisyon ng biyaya ng pagliligtas kay Kristo. Pinapanariwa sa atin ang biyaya ng kanyang pagliligtas. Kaya nga sabi sa church, sa ating pag-observe ng Lord's Supper, bigli kami, napapanariwa ang pagliligtas ng Panginoon. Parang kada Lunes, parang bago kang Christian. Parang bago kang niligtas. Anong feeling mo? Kasi lahat i-orient mo sa pagliligtas na nakit Kristo. Kaya be reminded of the gospel every Sunday. At yun ang pinakamalapit ng practice. Hindi lang mamalin yung ginamit tulad, hindi yung mga standard. Pero basahin yung saysay. Again, the history will guide us. Dahil yan ay larawan ng pagiging kaisa ni Kristo ng mga Kristiyano. Amon, anong hinihingi natin sa mga susunod sa tubig ng bautismo?
Kanino natin inaalok ang elemento ng ginamay na walang libadura at sa bukas? Ano kaya? Close communion ba kayo? For members only? O restricted for members and outside and those who are in a good standing? Or open, restricted? Those who profess Christ in a good standing, kahit hindi miyembro ng church, with the members of the church. So, kailangan ba ng baptism? Yung iba kailangan. Wala namang magiging dapat unbaptized Christian. Ngayon, kung mananampalataya siya, nagsisikap lumakad ng may pagsunod, willing to learn what baptism is, bibigyan ko ng luksa ng elemento. Kahit hindi baptized. Hindi ko lang kung gano'n ka minor report ko. Kesa ikaw niyan sa baptism. Pag hindi baptized, hindi bibigyan. Ngayon, argument yan, at ayokong gawing major yan. And issue. Ikatlong panghuli, ang disiplina sa iglesia. Maintaining the church's holiness and integrity. Sino dapat maging bahagi ng iglesia? May observable manifestation of saving graces. Simply put, may conversion, may pagbabago, at least observable. Nakikita. Hindi yung tinanggap si Kristo sa puso mo. Nandiyan lang siya. Nagkasya siya dyan. Nakapraso naman. Nagkasya. Nakapraso naman. So, disiplina sa iglesia. Pansinin, ang buhay kay Kristo kasama ng kapatiran ay buhay na disiplinado. Ang bagong buhay sa karya ni Kristo ay may pamantayan, panuntunan, pamamaraan. Bagong kultura, kultura ng Ebanghelyo. Jesus, tagapagligtas. Kristo, Hari at Panginoon. Mabubuhay tayo sa ilalim ng gobyerno ng Kanyang ng bagong hari. Hindi ng kasalanan, personified ng kasulatan, kundi kay Kristo. May salitang batas na dapat sundin at ipamuhay ng mga tagasunod ni Kristo. Colossians 2:6. Colossians 2:6. Mabilis lang. Colossians 2:6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon. Hindi yung tinanggap sa puso ko dahil binuksan ko puso ko. Stretching the text. Wala akong nakitang puso ro. No? Tsaka yung pagtanggap tulad ng pagtanggap na ginagawa sa Christian community. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Na ano? Siya ang Panginoon. Hindi na siya tagapagligtas. Siya ang Panginoon. Siya ang dapat masunod. Ganyan ba? Yung pagtanggap, kung lilinawin natin, John chapter 1, 12 and 13, yung nga sa Kanya yung nagsitanggap. Ang equivalent, mga nagsisampalataya sa Kanya. Hindi na equivalent, no? Yung pagtanggap. Hindi yung pagtanggap na, repeat after me, ha? Jesus. Sige. Hindi ko sa puso ko tinatanggap ko. Hindi natin yan pinapractice. Dahil hindi po yan. Wala pong bahagi yan sa pagtotoo ng mga tumanggap o ng tiwala sa Panginoon. Basihang kasulatan. Ito na lang. Personal. Pag may mga offenses, personal, private, walang chismoso at chismosang Kristiyano. Kung meron, sabihin nyo sa atin. Sabi natin. Matthew chapter 18, 15 to 18. Anong sabi? Na-offend ka ba? Na-isod ka ba? Nagdamdam ka ba? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sa issue ng personal offense, private and personal. Ikaw at siya, ipaalam mo sa kanya. Wala nakikinig.
ipaalam mo sa Kanya, ipamukha mo sa Kanya, nagkasala siya sa iyo. May pagkakamali siyang nagawa sa iyo. Salita man yan o gawa. So personal, Matthew chapter 18. Tapos, Galatians 6:1. Personal din ba yan? Yes. Sino bang spiritual? Ano sabi? Galatians. So yun ang mga forma ng disiplina. Mga kapatid, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinahunan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Di ba personal, private matter sa issue ng disiplina? May corporate. 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. Public sin, public correction. Private sin, private correction. Ano yung babagawin? Kakagulo sa church. 1 Corinthians 5. Sa kasalukuyay, nababalita na sa inyo may pakikiapid. At ang ganyang pakikipid ay wala kahit sa mga hindi. Na isa sa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo. At hindi kayo bagkus nangalumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Ha? Ito yung tiwalag. May excommunication mo sa inyo. Yun ang pinakadulo. Kapag hindi talaga nakikinig. Na-exhaust na ang lahat ng paraan para manumbalik yung kapatid, pero talagang tigas mukha. So, hatulan na ng church. Di ba ganun din sa Matthew chapter 18? Una, personal, private, di ba? Pag ayaw pa, na-exhaust, ibig sabihin, nagawa mong lahat para mawin siya, magsisi siya. Eh, hindi pa rin, magsama ka ng isa. At naniniwala ko, pastor yun. Yung isasama mo. Para mas neutral. Hindi ka magsasama ng kakambi mo, pagtutulungan mo yung pagtutulungan yun. At hindi ganun yun. Spiritual yun, sabi ng Galatians. Spiritual, para makita niya, sinong kusgo? Kuskor, di ba? Tapos kung hindi pa rin, ano sabi? Tell it to the church. Tsaka magiging public yun. So, yun ang process. Pero hindi sinusunod ng maraming magagaling sa iglesia at nagmamarunong sa iglesia. Hindi sinusunod o hindi ginagawa. Nakalulungkot ito, mga kapatid. Ito ang karaniwang issue at problema sa iglesia. 2 Thessalonians chapter 3. So, i-qualify nila private, personal, public, corporate. Kaya nyo na yan, mga kapatid. Para naman may trabaho kayo. May magawa ka na. Hindi naman lahat niya ako. Susubo ko na lahat sa inyo. Aral-aral, di ba? Na-exercise yung mga talino nyo kung meron. Palabasin natin yan. Kung wala tayong magagawa. 2 Thessalonians 3:6. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na kayo'y magsihiwalay, sa bawat kapatid na lumalakad na walang kayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Ano yun? Separation. Ngayon, hindi mo i-distino sa impyerno, ha? Hindi mo sasabihin, unsaved. Hindi. Isa-separate mo sarili. Malakas makahawa yun. Malakas makahawa. Yung madumi, malakas makadumi yun. Madikit ang kalang, marumi na. Di ba? Dumikit ka sa may uli. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan sapagkat kami ay hindi nag-uugali ng walang kaayusan sa inyo. Walang kaayusan. Hindi ayon sa aral. Ngayon, paano yun?
Every Sunday may preaching of the word. Di ba? Sa preaching of the word, kung matino yung mangangaral, may application sa doon. May challenges doon para paano bibitbitin ng mga nakikinig yung katotohanan narinig nila. Ipamumuhay nila yun mula Lunes hanggang Sabado. Kumbaga sa pagkain, yun ang diet nila mula Lunes hanggang Sabado. Linggo, panis na yun. May bagong pagkain ulit. So ang sabi, kung hindi sila namuhay during the week, ano? Markahan mo yan. Hindi lumalakad ng maayos. Or walang pagbabago. Pero ang tanong, gaano tayo ka-concern or ka-sensitive sa buhay ng kapatid? Karaniwan, kapag nagkakasama-sama na nagkakauntahan. Pero pag lumabas na, kanya-kanyang buhay na. Paano marirealize? Dito lalaki ng challenge sa mga iglesia. Hindi naman yung tatambay ka sa pinto nila, hindi na mo kakain sila, sisingit ka, ano yung ginagawa nila. Hindi naman ganun. Pero yung conscious ka, alam mo, ang buhay niya maayos. Meron man ganun sa atin. Hindi para bantayan sa 24/7, I know that. Pero yung alam mo, yung buhay niya in order, kampante ka. Hindi gumagawa ng kalokohan. Part ng disiplina. Part ng disiplina. So, lino, di ba? Titus 3. Ito yung pinag-usapan namin ni Pastor Alan kanina in terms of isang kapatid. Itago namin sa pangalan hindi nyo dapat makilala. Nakatago nga eh. Ano ba sa kalan? Amin na lang. Titus chapter 3, verse 10. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, love you, God bless you. Kaya ba? Ano sabi? Itapuin mo. Lupit naman. Hindi, mas marunong ka pa kay Tito. Ano gagawin mo? Kung hindi mo ito gagawin. Mas mabait ka sa kanya, no? Tamang righteous ka kaysa kay Titus. Kay Paul na nagturo kay Titus. Itapuin mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hihatulan sa kanyang sarili. Hindi mo hahatulan, itatapuin mo. Paano paraan? Pag nagkita kayo, huwag mong kamayan, di ba? Wala ko doon. Di ba? Pagkakain, huwag kang sasama sa lamesa. Si Spurgeon, may ganun, di ba? Hindi sumasama. Meron, anong tingin naman Kristyano? Lupe. Over-righteous. The liberal. Text. Titus chapter 3, 10 to 11. Ikaw, may text ka ba? Babait-bait ka lang na sa sarili mo. Hindi ka mabait. Hindi ka bibligan. Sabi ni Pablo, yung nagpapakilala ng Kristiyano pero nabubuhay sa pakikiapil. Hindi huwag mong tatabihan sa pagkain. Magkano nga yung Bible yun? Ang dami nating butas-butas dito. O mas mabait tayo kaysa kay Pablo. Hindi, glory to you. Yan ang point. Mas mabait pa tayo. Pansinin, ang walang disiplinadong bahagi ng iglesia ay sakdal na. Sakdal na ba church nyo? Wala nang church discipline. Wala nang inaayos. Wala nang sinasaway. Wala nang pinapagalitan. Wala nang tinutuwid. Wala nang nire-review. Okay, sakdal na yung church nyo. Ba't narito pa kayo? Yung sakdal sa langit yun. Yung reformation, may aspect doon ng correction, di ba? And review. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng learning lang. Teaching us. Hindi. May tutuwid sa atin along the way. Hindi pwedeng wala. Or nasa ulo lang natin lahat yan. Ang laki na ng ulo natin. Kaya ang walang disiplinadong bahagi ng iglesia ay sakdal na. At hindi nagdidisiplina ng iglesia ay hindi makapagdidisiplina. Kapag walang disiplina sa iglesia, magkakapuwang ang mga taong wala kay Kristo. Mainam itong panuntunan upang hindi maging personalan. Ang disenyo ng disiplina
ay para sa kabutihan ng kapatiran at ng buong iglesia. Dahil ito ay uuwi sa pagluwalhati sa Diyos. Ang bawat iglesia ay may otoridad na bumalangkas at maglapat nito. Hamon, siguruhing malinaw at matibay ang pananagutan ng isa't isa. May presyo ang pagsuway. Ideas and consequences. May presyo ang pagsuway, ang paglabag. Hindi pwedeng wala. Hindi pwede. Yan ang disiplinadong iglesia na dinidisiplina sa liwanag ng salita ng Panginoon. Ang mga markang ito ng iglesia ay gumagawa ng pagkakaiba sa mga huwad na iglesia, anuman ang pangalan sa kanilang karamula. Tiyakin natin binuo tayo sa pamamagitan ng pagdubos ni Kristo mula sa mensahe ng Ebanghelyo. Panatilihin ang pagtubis sa katwiran sa pamamagitan ng mga iglesyang nakahanay sa layunin ng kaharian. Nagpapatuloy na hamon, kaugnay nito. Una, using NAES challenge, may mas matayog na layuning nakahihigit sa lokal na iglesia. 1 Corinthians 14:33. May lugar ang pagsasama-sama ng mga manggagawa para sa nagkakaisang layunin. 1 Thessalonians chapter 2, verse 14. Ang panghuli, kailangan ng Kristiyano ang kapwa-Kristiyano. Kailangan ng iglesia ang kapwa-iglesia. Iwasan ang espiritu ng sektarianismo, ng exclusivismo.